Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan, at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian, upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Nang pumanaw ang ama ni Mark, para bang gumuho ang kanyang mundo, mabigat ang kanyang kalooban sa pagdadalamhati, at kahit maraming nakiramay, tila walang sapat na salita upang mapawi ang sakit. Ang nagpatatag sa kanya ay hindi ang pagkawala ng lungkot, kundi ang katiyakang kasama niya ang Diyos sa gitna ng lahat. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, taimtim na panalangin at maingat na paggabay ng isang kapatiran na dumaan din sa parehong karanasan, nadama ni Mark ang tinatawag ni Pablo na aliw ng Diyos. Ilang buwan ang lumipas, nang mawalan din ng mahal sa buhay ang kanyang katrabaho. Nagkaroon si Mark ng lakas ng loob upang umalalay. Hindi siya nagbigay ng mga kasagutang, wari alam na niya ang lahat ng sagot sa pinagdaraanan ng isang tao o mga salitang paulit-ulit na naririnig. Sa halip, nakinig siya, nanalangin, at marahang ipinaalala na ang Diyos ay malapit sa mga nagdurusa. Namangha siya kung paanong ang aliw na kanyang tinanggap ay kusa ring dumadaloy sa iba. Ipinapaalala sa atin ni Pablo na hindi kailanman nasasayang ang ating mga pagsubok. Ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay ay siya ring ama ng habag at sa oras ng ating kahinaan. Nariyan siya upang magbigay aliw sa atin. Ang kanyang aliw ay hindi lamang nagbibigay ginhawa, kundi nagpapabago rin sa atin. Tinuturuan tayong huwag umasa sa atin sarili, kundi magtiwala sa kanyang presensya. At habang tinuturuan tayong magpahinga sa Kanya, unti-unti rin tayong natutong makiramay at maghatid ng pag-asa sa iba. Sa isang lipunan na higit na pinapahalagahan ng kalakasan at pagiging malaya, ibang daan ang ipinapakita ng Diyos. Madalas, mismong sa ating mga sugat niya tayo inihahanda upang maglingkod. Ang ating mga pilat ay nagiging patotoo, hindi ng pagkatalo, kundi ng isang tagapagligtas na kailanman ay hindi lumalayo sa kanyang mga anak. At kapag ibinahagi natin ang ating karanasan, nang may kababaang loob, nagiging buhay tayong paalala na sapat ang kanyang biyaya para sa atin at para sa lahat ng naghahanap ng aliw. Paano maaaring gamitin ng Diyos ang iyong sariling karanasan ng pag-comfort niya sa iyo para maging pag-asa sa iba ngayon? Ama ng habag, salamat po na ang inyong aliw ay tunay at nagpapalakas. Turuan ninyo akong magpahinga sa inyong presensya at magbahagi ng aliw ng may malasakit. Naway ang aking salita at gawa ay magturo sa iba tungo sa pag-asa na nasa kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.